Maayong gabi sa tanan nga mga kahigalaan nato nga nagasunod ni atong tulumanon. Dalaygon ang Dios, nakadangat kita sa atong ikaunom kagabi, second to the last sa atong series of 7. Nining simana atong gitun-an ang 7 churches. The letters of God to the 7 churches as recorded in Revelation chapter 2 and 3. Duhara ka kapitulo, apan atong gitun-an sulod sa simana, kay ang iyang coverage pod niini nga prophetic revelation, comprehensive kaini siya og coverage kay mao kini ang nagsimbolos kasaysayan sa Christian church from the time of the apostles until the time of the second coming of Jesus. So ning kagabion atong himuon ang atong sixth in the 7 series. Ugma mao ang atong last. The Church of Philadelphia is our subject matter for this evening. Giyawag nako ang akong mga kahigalaan, kamong tanan nga nagsunod, palihog duyog mo kanako karon sa atong pagsangpit sa Dios sa langit nung kaalam, pinagis pagampo. Amahan namo nga balaan, nining mo sunod nga usa ka gutlo. Amo na usab tun-an sa pagpadayon ang imong mensahe alang sa iglesia. Ilabi na sa paghisgot namo sa kasaysayan nga nahitabo sa ikaunom nga era sa Kristohanong kalihukan ning kalibutan ang Iglesia sa Philadelphia. Lamdagi ang among hunahuna, ihatag ka namo ang kaalam sa pagsabot, nga samtang kami magtuki dili lamang sa nasulat nga pulong sa balaang kasulatan, kundi ang mga kahulugan niini sumala sa tukma nga panghitabo sa tagna. Amo kining mahulagway nga tipik sa imong pagpahinumdum kanamo aron kami malig-on sa pagtuo. Sa pinasahi amahan kami nagasangpit kanimo alang sa among mga igsuon na naay mga balatian sa pagkakaron. Among giampo sa pinasahi si Mama Tise Romero ug ang uban pang kaigsuonan giampo namo nga imo silang hatagan sa pagtagad. Salamat sab sa imong pagbantay sa among mga kaubanan sa buhat gikat sa South Central Luzon Conference nga niya karon ni duaw sa Kapupud-an sa Mindanao. Maingon man ang among mga pangulo gikan sa Philippine Publishing House, hinaut ikaw magpanalangin sa ilang ministeryo. Giampo sab namo ang among kaubanan sa buhat nga tua karon sa lain-laing bahin sa kaumhan aron sa paghimo sa ilang pahat sa pagpasibsib sa imong mga karniro pinaagis mga wali sa pulong. Salamat nga ikaw uban kanamo ning kagabion among giampo kining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Wow! The 6 in the 7 churches. The Epistle to Philadelphia. Akong basahon kaninyo kining mga about 7 verses from Revelation chapter 3 verse 7 to 13. Akong basahon ni sa in English, duyog mo kanako. To the angel of the church in Philadelphia, write, these are the words of him who is holy and true, holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no man can open. Verse 8, I know your deeds. See, I have placed before you an open door, that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews, though they are not, but are liars. I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth. Verse 11, I'm coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown. The one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. Never again will they leave it. I'll write on them the name of my God and the name of the city of my God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from my God. And I will also write on them my new name. The last verse, ang atong typical nga murag sa salutatory message, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Kumun ka na nga pinulungan sa tanan nga
7 churches. Ang unang pinulungan ng ingon, to the church in. Right, muna ang unang pinulungan. O gi-conclude sa niya ang 7 letters, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Which indicates to us nga, grabe gyud ka-importante ining mensahe sa Dios sa Pinadayag Kapitulo 2, versikulo 3. Kay wa man isulata lang alang sa mga tao nga existing members of the local churches ni ining 7 ka iglesia dito sa Asia Minor, kundi gisulat ni alang sa tanang mga Kristohanon nga nagbasa og balaang kasulatan gikan kaniadto hangtod karon. Kaya ang iyang significance dili man ang ilarang kahimtang kaniadto, simbolik raman tong ilang kahimtang kaniadto sa paagis pagtagad sa Dios sa mga Kristohanon sa naglatay ang kasaysayan sa kapanahonan. Subay sa naglukop sa kalibutan nga kalihukan nga gibiyaan ni Ginoong Hesus mga apostoles. Ang Kristohanong kalihukan nga nahimong pinakadako nga religious movement in the world. So karon atong sugdan ang pagtuon, the 6th of the 7 churches, Philadelphia. Ang era nga girepresent sa Philadelphia sa atong prophetic nga interpretation. Most of the Bible scholars, commentators are united in this interpretation. The era of the Church of Philadelphia covers the second half of the 18th century. Sa ato pa, from the time of the 1700s, 18th century, until the first half of the 19th century. So, more or less, mubo nga period of time ang gisgutan ni ini. Just about 100 or little more than 100 years. It is the era of the birth and expansion of foreign missions. Of course, nasayra naman nato mga kagalaan nga ang previous churches didto na gani nagsugod sa Church of Sardis. Nahitabo na ang mikatag sa kalibutan nga Kristyanismo, dala na ang gitudlo sa mga reformers. Nga didto sa Pergamos palangdaan, misugod na sila sa pagpalutaw sa nahitabo sa kasaysayan sa Kristyanismo, nga milukop ang Kristyanismo sa kalibutan, nga medyo nawala sa iyang pundasyon, nawala gikan sa iyang patukuranan nga mao ang pagtulunan sa balaang kasulatan. Milukop na ni, apan mibuto ang mga reformers, ug niining panahon na sa Philadelphia, ang kalihukan sa reformers daw milukop na sa ubang mga kanasuran. Dili lamang na confined dito sa Old World kung sa Europe. Nahitabo na na. Okay, now, both nianing mga panahon na sa Philadelphia Church, the middle part of the 1700s to the middle part of the 1800s, mauni ang mga katuigan nga grabe kaayo kakusog sa gingalan natog religious awakening, both in Europe, in America, meaning the Old World and the New World, even to some of the Third World countries. Nalukop ang mission movements, it has been sprouting from here and there. Missionaries were going from one country to another. Both the American and British Bible societies were organized during this time, and missionaries began encircling the world. Dili lamang missionary sa usa ka kalihukan nga reliyoso, kundi sa daghan naglangkob niini ang iya sa Seventh-day Adventist Church sa dihang ang one of the first missionaries nahilangkob niini si John Nevins Andrews nga gipadala gikan sa Amerika paingon sa European country. Now, great revival preachers, bantugan kaayong magwawali sa kasaysayan sa reformasyon, sama pananglitan sa magsuon nga si John o si Charles Wesley. Charles Wesley was known as a musician. He has composed so many Christian music nga hangtod karon ginaawit pa sa daghang mga simbahan around the world. Apan ang iyang igsuon, si John Wesley, mao ang magwawali. Motoy gianggaan kaniadto og the horse riding preacher. Kay he journey from one place to another, nga nagsakay og kabayo og makakita siya mga tao, muhunong siya, ablihan niya ang pulong sa Dios og iya kini silang walihan. Ang iyang wali, ang wali sa mga earlier reformers. Saba nila ni
Martin Luther ug ni John Wycliffe ug ang uban pa nga nagsugod og wali. Apan ang iyang giwali basically was the truth that was cast to the ground. Ablihan niya ang Biblia. Dili ni sama sa colonizing spread of Christianity nga na pildi lang sa political alliance or nada sa matupad nato diplomatic nga relation by colonization ang mga nasod gi-identify nga mga Christian countries. Kining mga preachers sa Philadelphia era magwawali gini nga bisag asa mo adto ilang gidala ang pulong sa Dios. Worldwide study of the books of Daniel and Revelation expanded the revival into the greatest since Pentecost. Pagkadaghan sa mga ngalan nga atong kahinumduman ni ini nga era. Pananglitan, halos nagdungan in different parts of the world nga may mga magwawali nga na-concentrate ang ilang mga pagtuon sa Biblia sa prophecies of Daniel and Revelation. Usa ka butang nga na-missed during the medieval period and in the period of the reformers. Kaya kung inyong yung basahon higala ang balaang kasulatan, if you go back to Daniel chapter 12, may pinulungan ang manulunda nga naghatag kang Daniel sa vision. Kalabot ni atong tao nga manulunda nga nagbitbit og usa ka basahon nga linukot kansang kamot iyang tuboy aron sa pagdaig sa halangdon uyamot. Kadtong mao nga manulunda nagunit og basahon nga linukot, gisultihan pod sa manulunda si Daniel nga nakadawat sa maong pananaon, nakakita sa maong tao. Giingnan siya, if you read the story in Daniel chapter 12, giingnan siya, Daniel, igo na nga gitagaan ka sa pananaon. Isuwat ang imong nakita sa pananaon, humanimog suwat, itakop ang basahon. Kay ang pagsabot sa mga nahasulat, ang ubang nahasulat sa maong basahon, the book of Daniel. Ang pagsabot ni ana, gitagal hangtod sa kapanahunan, hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Now, that gives us an idea nga may prophecy na di ay sa Bible kaniadto pa sa time pa ni Daniel. Nga ang manalagna nga nakadawat og pananaon, na ay mga pananaon nga iyang gisuwat nga wa niya masabti. Munang Daniel chapter 12, gisultis manulunda kaniya. If you read, for example, verses 8 and 9 and verse 12 sa Daniel chapter 12, makita nimo nga, muna isultis manulunda. Padayon lang, Daniel, ang imong nakita sa pananaon, isuwat lang, humanimog sulat, takopi ang basahon. Mamatay ka na lang. Ang buti pasabot anak, muabot ang panahon nga mupahulay ka, nga ang uban sa imong gisulat, dili gini mo masabtan. Kay ang gitagal nga pagsabot ni ana, adto sa katapusan nga panahon. Muna nga, ang simbolo sa angel nga iyang nakita, mao ang simbolo sa mga tagna nga iyang gigunita, nagunit og basahon nga linukot. Nasukwahi sa time ni John. Kay sa time ni John, nakita man gihapon niya itong manulundaa. Makita na nato sa narrative ni John sa Revelation chapter 10. Kay kanang Daniel chapter 12 ug ang Revelation chapter 10, mura na siya og sumpay. Sumpay nga propesiya kay maura nga pananawon ang nakita ni Daniel sa Daniel 12, maura po'y nakita ni Juan sa Revelation 10. Kalabot sa manulunda nga nagbit-bit ang iyang wala nga kamot og basahon. Nagtuboy ang iyang tuo nga kamot sa pagdaig sa halangdon uyamot. Nagtunob ang tiil sa maong manulunda, ang pikas nagtunob sa dagat, ang pikas nagtunob sa yuta. Maura nang manulundaa ang nakita ni Daniel sa Daniel 12, maura po nang manulundaa ang nakita ni Juan sa pinadayag Jis. Ang diferensya, kaya ang nakita ni Daniel naggunit sa basahong linukot. Samtang ang nakita ni Juan nagunit sa basahong binukhad, meaning doon na implication sa iyang symbolic interpretation ang buti pasabot ang nagsuwat sa Daniel. Linukot ang basahon. Kay human niya madawat ang pananaon, gipasuwat kaniya, patakupan ang basahon. Seal the book. For the interpretation thereof will be in the last days. Apan sa time ni John, gitagaan siya, kanus ana ablihan kini. And it refers largely to the Philadelphia era, sa dihang ang mga magtutudlo sa Biblia.
Mihimo sa butang nga wala mahimo sa mga reformers. Sa time good sa reformer sigala, sama nila ni Luther, ni John Hus, ni Jerome, kanang John Calvin, John Knox, kanang mga dagko nga ngalan sa Reformation. Ang ilang battle was big enough. Kung sa may battle nila nga matawag nato big enough, ang pagpabangon sa Biblia, ang pagbutang sa Biblia sa rightful place in the Christian experience. Kay religion was spreading, but tradition prevailed in the church that has spread around the world. Ipabalik ang Bible mo ng loud cry ni Martin Luther, sola fide. It is only by faith that we are saved. Sola Scriptura. It is only through the Bible that we know the doctrine of salvation, not by the teachings and traditions that the church has given from one generation to another. Contrast mo gini, all the while sa prophecy, makita gini mo ang pagka-contrast sa religious tradition o sa scriptural revelation. Niining panahon sa Philadelphia, ang mga preachers, they were bringing the Bible. They were different from the navigators who brought Christianity into different parts of the world nga ang ilang dala espada o pusil, pulbura o unsa pa dihang ikahaylo nila nga mao'y nakapakristyanize sa mga nasod nga ilang naadtuan. Sukwahi sa preachers. When the preachers, the reformers, went around the world, they brought with them the Bible. And it is at this point nga may mga magwawali nga halos nagdungan. Dunay ngalan nga William Miller. Iyang gi-interpret ang mga tagna sa Daniel and Revelation ni ani nga era of Philadelphia. On the other hand, dito sa Inglaterra, kung sa Great Britain, dunay another person there who may not have even heard of the name William Miller. Kaya nahibaw man tani atong panahon na wala pa may communication network sama sa atong sistema karon. Ang mahitabo sa usa ka lugar, mahibawaan sa laing lugar tungod sa broadcast media, tungod sa news. Ni ato, wala pa'y radio, wala pa'y television, wala pa'y cellphone, wala pa'y telegraph system. How do people know what is happening in one part of the world between the other and another part of the world? Ang mga tao gikan sa Europe, musakay og barko paingon sa Amerika, duha ka bulan nga biyahe, aya pa maabot ang mga sulat unsay nahitabo diring dapita. Ana pa ang paghitabo. Apan ni anang panahon na, while there was great religious awakening, we call the Advent movement. Ang kusog kayong pagwali sa dihang may mga magtutudlo nga nag-ingon, hapit na balik Ginoo sumala sa tagna sa Daniel. Halos nagdungan. Naay William Miller sa Amerika, dunay Edward Irving dito sa Inglaterra, dunay Joseph Wolf sa Asia, dunay naay uban nga mga magwali sa ubang bahin sama pananglit sa Chile, sa South America, si Manuel de la Cunza, usa ka Jesuit priest nga nagsuwat pod og libro kabahin sa pagbalik sa Ginoo. So kana nga mga hitabo katumanan sa giingon sa manulunda sa kang Daniel. Daniel, ang imong nakita sa pananawon isuwat lang. Human imong suwat, takupi ang basahon. Mamatay ka na lang, di ka kasabot sa uban imong gisuwat, ay hanana masabtan sa katapusang mga adlaw, ilabi na gyud sa period of Philadelphia. Muning preaching of the world nga mi-awaken sa sense of mission nga gisugo sa atong Ginoo. Nga iwalig yun ang maimbalita aron maandam ang katawhan sa kalibutan. So, this is the expansion of revival into the greatest magnitude labaw pa sa nahitabo sa Pentecost. Now, the name Philadelphia, atong hubaro ni ha, kay mo man na atong naanda na niining pagtuon nato sa 7 churches, may kahulugan ang pulong Philadelphia. Ang iyang kahulugan, brotherly love. Phileo is one of the 3 Greek words for love. Ang phileo is a love for a brother or a love for a sister or a love for a friend. Muna'y matawag natog human love. Ang agape mo to'y divine love. Ang eros mo to'y gingalan natog emotional con sexual attachment kind of love. Munang mga tulo ka pinulungan sa Greek nga nagkaulag lang. Apan ang Philadelphia, Philos for phileo for love, and adelphos for brother.
ang iyang kahulugan gyud sa ngalang Philadelphia, brotherly love. It is derived from, the origin, nganong nanganlan ang maong lugar sa Philadelphia. Ang nagngalan sa maong lugar, ang usa sa mga founding kings of the ancient Greek world, Attalos. Ang iyang loyalty sa iyang brother nga si Eumenes won for him the epithet Philadelphos, nga ang kahulugan, love for a brother. Now, what is the characteristic of Philadelphia? Ang magsusulat nga nahimo natong suki sa references nga atong gibasihan sa atong presentation karon, si W.M. Ramsay, one of the Christian historians, calls the city of Philadelphia a missionary city. Now, of course, kanang iyang pagterm nga missionary city is a little different from what we usually think of missionary today. Kanang word nga missionary, gigamit man na ron. Pero lahi, ang iyalang connotation ini nga, ni-spread bitaw siya, gikan sa usa ka grupo nga tuslain mo ng murag root meaning sa word nga missionary. The intention of its founder, Attilos II, was to make it the center of the Greco-Asiatic civilization and a means of spreading the Greek language and manners in the eastern parts of Lydia and in Phrygia. Lydia, ako na nangisgutan sa inyo kagabi, ang capital ni sa, rather ang empire ni nga nahimo later nga Greece, nahimo pong Turkey. Muna na sa pagkakaroon, daghan naman siya og transition nga ngalan. Ang former capital niya Sardis. But Philadelphia was one of the centers karaan sa nagdagan ang panahon kinigong mga center of population na gi-establish sa mga kings ang ilang mga gingharian ug nagbilin sila mga ngalan diha. For example, ang usa ka influensya gyud nga nahitabo sa panahon sa Philadelphia mao ang pagdominar sa Greek language. Ya, itong ilang panahon. Naay mo kalimot. Ang atong Bible, nga gihubad karon sa daghang pinulungan sa kalibutan, Old and New Testament, duha ra gina ka pinulungan sa original nga script. The Old Testament was written in Hebrew, but the New Testament was written in Greek. Ngano na? Tungod kay ang Old Testament were written by the patriarchs, the prophets of Israel. So Hebrews kato sila, mga Israelhanon. Munang sila ang nagsulat sa ancient manuscripts nga na-preserve later sama nila ni Isaiah ug nabasa Hebrehanon ang ilang pinulungan. But the New Testament, which were largely written during the first century and part of the first century gyud, ang gigamit sa mga writers, sama nila ni Paul, sama nila ni Peter, sama sa gospel writers, ang prevailing language of the time. Mao ang gingalan sa atong pinulungan karon sa mga theologians o Koine Greek. Koine Greek is more of the Greek language nga ang sequence good sa kingdoms na hinumdum naman mo. Human malumpag ang Greeks. Human sa ira ni Alexander o sa iyang upat ka mga generals, ang nakalupig kanila ang Rome. But Rome has their own language nga mao ang Latin. Apan ang midominar nga language, dayon mi-conquer ang Rome sa daghang mga kanasuran, including the Anatolian kingdoms, including what we later called Byzantine Empire. Kana ang Turkey karon. Ang prevailing language diha, sukad kaniadto, hangtod pagani karon, is the Greek language. Dito bitaw ko sa Cyprus, akong nakita ang Cyprus sa tunga gyud sa Sudan. Gibahin na og paril, gibahin na koral. One was the Turkey group, the other was the Cypriot or the Greek group. Munang kana nga mga klase sa preservation of culture, naglayog pa na dito ron, but nisaksid ang era of Philadelphia. Si Attilos II, nisaksid siya nga mas spread yun ang Greek language to the communities around. Nga ang midominar, nahimo kibaling language of communication sa empire or kingdom of Lydia and Phrygia was the Greek language. Muna ang naabtan sa mga tinunan, Greek language. So when they wrote the Bible, the New Testament in Greek. Now,
It was a missionary city from the beginning, founded to promote a certain unity in the spirit, in customs, and loyalty within the realm. The apostle of Hellenism in an Oriental land. Asia man, Oriental, East. Ngingala na siya, Asia Minor, Middle East, or Old Asia. It was a successful teacher. Ang buti pasabot ana, ang gibuhat sa mga pioneers sa Philadelphia nga mo-dominate ang iyang culture, ang iyang language, ang iyang custom, ang iyang business and economy mo-dominate, nahimong successful. So before AD 19, the Lydian tongue had ceased to be spoken in Lydia, and Greek was the only language of the country. Muna gisugilo ni W.M. Ramsey sa iyang libro nga The Letters to the Seven Churches of Asia in 391 and 392. Murabag, maingon nato ni nga, ug sa ato paning panahon karon, ug gusto kang masabtan sa kalibutan ug mubiyahe ka, learn to speak English. Kay mo man lang universal language as of this time. Adto ka sa lain-laing lugar, pagkaton. Apa na lugar na madapit sa kalibutan karon nga mo recent ni ana. Mao po na nahitabo kani adto, but it is already written history. Humana na nahitabo ning prevail yun ang Greek culture, ning prevail ang Greek language in the countries that was existent at the time. So when John wrote the Revelation, the 7 letters, as dictated to him by Christ himself, because the letter was coming from God to be sent to the 7 churches. John wrote it in the Koine Greek. Munang naabot sa ato sa New Testament. Koine Greek na, the language that prevailed during the New Testament era. Now, what is the reproof? Kung sa may badlong sa Dios sa Philadelphia? Makakita mo higala, if you read the narrative again, it is very significant to notice that Christ gave no reproof to this church. Sulusama ni sa Smyrna, kadtong era of the Christian persecution. Gidaig niya ang Smyrna kay bisan sa persecution, mibarog sila sa ilang pagtuo. Ang Dios pod nga nagtan-aw sa Philadelphia, gidaig pod niya ang Philadelphia kay niining panahona ang nahimong predominant kaayo niya nga kalihukan mauman ang pagpalukupra sa gipabangon nga kamatuoran nga gitumba sulod sa daghang katuigan, ang biblical truth. It was revived during this time. So its name was a beautiful symbol of the affection characterizing the believers. Muna gingalag Philadelphus, meaning Christianity was now loved in different parts of the world. The preachers were like the disciples, were preaching that we do not need to quarrel with each other. Countries need not to battle with one another. We need to love each other just as Christ asked them to preach. Muna higala. So unsa may counsel nga nakuha nabasa nato alang ni ining sulat sa Philadelphia. Philadelphia represents that period on church history which was ushered in by the evangelical preaching of the Wesley brothers, George Whitefield, Jonathan Edwards, and a multitude of other preachers. Muna sila ang mga tao nga mi-prevail ni anang panahona. This evangelical movement became the prelude to the era of modern missions that came with the dawn of the 18th century. Ay kalimot po nga, kaning period, mauni ang gingalan sa atong world history og the period of the Renaissance. Renaissance, dunay dako kaayong revival sa pagpalutaw sa kultura, mauni ang panahon nga ning prevail pag-ayo ang andar sa printing press nga na-invent ni Johannes Gutenberg ni ato pang 1450s. Apa ni ining panahona, ang printing press nga sinugdanan ni Johannes Gutenberg, usa ka German nga inventor. Ni atong panahona sa pag-print niya sa about the 15th century, pag-invent niya, ang pinakadaghan, nakaproduce rin siya 180 copies of the Bible, kay ang Bible masad, ang nahibawan nato nga
unag yung tibuok libro nga na-produce sa una pod nga printing press nga gibuhat. Pagka providential sa panghitabo, no? Sa paglukop sa Kristyanismo, sa dihang milukop ang Kristyanismo nga ang gidala ang tradisyon nga gitudlo sa simbahan, inay ang pagtulunan nga gikan sa Biblia, na imbento sad ang printing press. O pagka-imbento sa printing press, ang una niyang na-imprinta, mao ang Bible. Naglisod in taon si Johannes Gutenberg. Kaya ang iyahang pag-produce, mass production na to atong panahon na. But the total number, according to historical records, nakaprint lang siya 180 kabuok nga solid book nga tag 1,000 pages kapin, tag 1,390 pages ang kada usa sa iyang nahimo nga Holy Bible na produce iyang. But sometime years later, in the 18th century, mga 1700, another man has made a modification of Johannes Gutenberg's printing press, si Francis Bacon. Ni anang panahon na, mo-produce na ang printing press og by the hundreds. Imagine na nga, mauna ang panahon nga, ni-spread yun ang Bible. To the church of this period, the Lord said significantly, I have set before you an open door. Na significant ka na nga pinulungan. Duha ka teksto. Revelation 3 verse 7 and Revelation 3 verse 8. Gihisgutan ka ng God have set before this era an open door. Unsa man nga open door? Ang door nga na-close for evangelism for years. Ang door nga na-close for preachers of the Bible for years. This time became open. Og ang gisgutan sa Biblia, unsay giablihan sa Dios, dili na masirhan og tao. Ug mao gyud po nay tinuod nga nahitabo during the Philadelphia era, nations were open to missions. Providence opened the door to missionary endeavor in practically every land on earth. Two great political revolutions ang nahitabo ni anang panahon na pod. Ang gingalan nato og the American Revolution in 1776 and the other, the French Revolution in 1789. Nahibalaw ba mo sa kaagi ana? Kumun ang ilang kaaway. America was against the French, but France was against England. Namo na nga mga revolusyon. Kana nga mga revolusyon nga nahitabo, nakahatag sad na sa pag-abli sa ganghaan nga ang mga tao mo spread. Inumdumi, akong gisgutan sa inyo nga ang Mayflower nga midunggo sa Amerika in the late 17th century, mga 1676. Ang Mayflower, ang mga Christians nga milayas gikan sa Europe, kay wala na sila kaagwanta nga ang pangagamhanan mo impusar man og relihiyon ngadto kanila og kaning relihiyon sa kagamhanan do na may daghang restriction kalabot sa ilang religious freedom. They avoided this kind of religious persecution in Europe and they went to the new land, America. Nga ni anang panahon na dili pa heavily populated. Of course, inhabitants niya ang mga Indians. Muna inaabtan mo, nagingalan siya og New World. Kaya ang Old World nga daghang kaig tao sa Europa, dito man mi lukop sab ang Kristyanismo nga unfortunately, Kristyanismo nga midag Kristyanismo sa kalibutan, but largely not by the preaching of the word but by colonization. Ni aning panahon na ang nanglayas gikan sa Europe paingon sa Amerika. They brought with them some of the Bibles that had been produced by the printing press during this period of the Renaissance. O ni anang panahon na, nagsugod sila pag-establisar sa usa ka nasod nga dunay pagtahod sa kagawasan sa relihiyon. That's the beginning of the American colonies, that which they have achieved after their American Revolution. Now, all these revolutions affected tremendously the thinking of the world and gave an opening to the door for the spread of Bible-believing Christians. Suddenly, the world began to open for the gospel. Busa, daghang kaitag mga ngalan nga mahinumduman sa mission history. William Carey went to India in 1793.
Robert Morrison went to China in 1807. Robert Moffat went to Africa in 1817. And then later that century, later in that part of the history, in 1841, na well-known ang doktor nga si Dr. David Livingstone, miadto siya sa Africa. Kini nga mga giant figures in mission history. William Carey to India, Robert Morrison to China, Robert Moffat to Africa, and David Livingstone to Africa, and some other minor names, but they were just as great in the eyes of God. Muna yung mga tawhana, ang matawag natog misulod sa ganghaan nga giablihan sa Dios, according to Revelation chapter 3 verse 7. Behold, I have set before you an open door. Ang mga nasod nga kanhi mo reject og ibanghilyo ni ining panahon na midawat sa pulong. The British and Foreign Bible Society began its work in 1804. Party hapon sa Philadelphia era. The American Bible Society came into being 12 years later in 1816. Unya, milukop sa kalibutan, dala sa mga Bible-believing Christians ang nailhan karon sa bantugan nga term sa mga church services around the world, ang gingalag, the Sunday School Movement. Mauna ang panahon nga nagsugod ang sistema sa pagsimba nga nasalo sa mga reformers o gipadako ni John Wesley. Muna nga si Wesley ginganlan siya og the invention of religious worship methods ng diha sa iya manukad ng pulong nga Methodist. Kay siya may naghatag og system of worship nga dili boring. Ginganlan na sa unang panahon og the Sunday School Movement, where people gather together not only for one kind of program format, but for a worship format nga nahimong interesting, and today it's adopted. In some parts of the world, sa uban nga dili Sunday keepers, ginganlan nag Sabbath school religious services. So, muna'y sinugdanan sa pag-spread ni ini nga mga matawag nato religious influences. It took place during the time of Philadelphia. Now, there were the beginnings. These were the beginnings of great missionary program, which was to carry the gospel into the world. Kay nahinumduman ta mga higsoon nga mao man ay sugo sa Dios sa Revelation 14 verses 6 to 12. Ang warning sa last three angels, the three angels last warning message, Revelation 14 6 to 12. Mensahe nga bisan pagsakitan ang uban maminaw. Prophecies without borders gini siya kay bisag sakitan ng uban maminaw, itug-an gyud ang tinuod. Ang mga tao nga makadawat, nan makaamgo sila kay nga tinuod gyud ay kay daghan mo di man nato ikalimod mga kaygalaan nga ubay-ubay man gyud sa mga butang nga nahitabo sa atong panahon karon nga gidawat sa mga tao nga tinuod pero dili di ay. Tagaan ta mong sample ha. Dili lang sa religious nga experience. Dugay na kayong panahon ang amahan sa kaalam, ang mga Greeks, ang mga Gnostics, kay sila man ginag-claim nga the root of the academe, ang mga Gnostics man, kaya ang word nga Gnostics, ang but pasabot ana mga taong manggialamon. Ang ilang mga philosophers, sila mo'y nagdala og mga ngalan hangtod karon sa lain-laing branches sa academe. Muna ang makaamgo ka nga, ang tanang mga subject matter nga angayang tun-an, either lang na mag-end sa word nga sophe, samas philosophy, theosophy, etc., or logi, gikan sa sophia nga pinulungan sa Greek, o ang kahulugan wisdom, o logos, nga ang iyang kahulugan pulong, words of wisdom. Muna nga, walay branch of study sa academe karon nga dili sophe o logi ang katapusan. Nga naman, dito na nila gi-claim nga sila mo'y original sa wisdom nga nahimong sangas kaalam sa kalibutan karon. Now, may usa ka philosopher. Well-known kini nga istorya kay gwapo ka ini siya nga anecdote kalabot sa unsay tuuhan kani adto makered na lang wa nay ukay-ukay ang mga tao. Si Aristotle, that's a big name in Greek philosophy. That's a big name in ancient history of wisdom. Aristotle. Nagtudlo sa Aristotle nga ang lawa-lawa unom kabuok ang tiil. Nobody questioned that through the centuries.
Ang mga libro sunod tanan sa gisulti ni Aristotle nga ang lawa-lawa unom kabuok ang iyang tiil. Kay insik kuno na. Now came the 19th century natural scientist, naturologist. Ang zoologist o biologist nga si Lamarck, Baptiste Lamarck. Pastilan. Pagtuon niya kalabot sa lawa-lawa, pag-ihap niya waluman. Dili man di ay ni upat ang tiil. Mo manit nagsuwat sa tanang libro nga unom ang tiil. So, sa iyang duda nga basi kining lawa-lawa lahi ni, iyang susi, nagdakop siyang daghan pang mga lawala, ginatos ng mga lawa-lawa, ug na-confirm niya nga ang tanang lawa-lawa nga existent. Kutob sa iyang nadakpan, pulos gyud walo ang tiil, dili di ay insect ang lawa-lawa, arachnid di ay na. Usa ka klase sa living mga animals nga, dili insect, arachnid, 8 foot. Pagsuwat niya nga, walo ang tiil, abi ninyo kung say reaction sa fellow scientists, sa fellow philosophers. Mura siya, ug sa ato pang pinulungan, sa mas pinulungan bitaw ni Manny, pag-question niya anang LGBT. Gibato siya sa mga tao, kinsa ka ba nga magsulti, batok sa gipadayag ka na to sa amahan sa kaalam sa Aristotle. Iyon si Lamarck, Joseph Baptiste Lamarck, matod pa niya, well, ako ramang gisuwat ang tinuod. O gusto mo mususi, o gusto tinuod, pagdakop sa mong lawa-lawa, ihapapod ninyo. And so today, confirm na. Lawa-lawa is not an insect. Spider is not an insect. It's an arachnid and it has 8 feet. Now, sample na sa akong giingon ninyo. Naay ubang mga pagtulunan nga mi-prevail sa atong Kristyanismo karon. Nga ang tuos mga tao, tinuod na gina. Kaya mo naman ay atong namatan. Sukad sa una hangtod karon mo na atong nadak-an, makalit lag ka, guba, dili na kalit. Karaana nga dili mao ang gisulti kay ning deviate naman na sa biblical revelation sukad pa kaniadto sa pagkaminyo pa sa mga pagtulunan sa pagano paingon sa pagtulunan sa Kristiyano. Panahon pa na ni Constantine, apa naabot na sa atong panahon karon, dili ta ka-insist nga mo ginay tinuod mo na gipabalik nilang Martin Luther ug sa uban nga reformers. Nga ang ilang hagit o saraman, back to the Bible lang ta. Kay Christianity man ta, back to the Bible lang ta. Hangtod karon, mao pa na siya ang sentro sa kagubot sa mga relihiyon. Asa may sundon ta? Ang gisulti sa simbahan, ang gisulti sa pangulo sa simbahan, or ang napadayag sa Biblia. So, ang Great Missionary Program sa Philadelphia era was largely the spreading of Bible truth. In contrast with the spreading of Christianity with the tradition of the church. Now, the Philadelphia period culminated in the great Second Advent Awakening of the 19th century. Kanang gingalag Second Advent Awakening, usasad na sa hitabo sa mga interpretation sa prophecy nga matawag natog providential in nature, nga sipyat ang ilang paghubad sa panghitabo, apan nadiskubre ang lain pa hinuong kamatuuran nga naarapod sa ubang porsyon sa Biblia. Unsay akong giingon, unsay kahulugan ng pulong sipyat. Ngayon mo sa atong gibasa, Revelation 3:7 and 8. Pagsugod pa lang sa Diyos pagsulti sa Philadelphia, ingon siya, I have set before you an open door, which no man can shut. Nahatag nato ang unang kahulugan ni Ana. The open door was the open door of the world for the mission activities of the Christian church. The revival of biblical preaching. Apanay laing kahulugan. The other meaning is, it was during this period that Jesus, the high priest of the heavenly sanctuary, entered the door of the heavenly sanctuary. Kay ni alang panahon na ang iyang priestly function nga dito sa Old Testament girepresentahan sa activity sa high priest during the Day of Atonement. Nga gihimo sa high priest only once a year alang sa gitawag og Judgment Day for the people of the Old Testament. Ni alang panahon na nahimo ang ginanlan natong antitypical fulfillment. Ang nahitabo sa Old Testament era kaniadto nga ang high priest musud kausas-us katuig sa most holy place. Iyang iwahing ang tabil, unya musud siya, ni ining panahon na sa Philadelphia era, misulod ang atong real high priest sa heavenly sanctuary si Jesus Christ.
Nagsugod ang gingalan natog the heavenly day of atonement. The judgment began in heaven during the era of the Philadelphia church. Muna'y another meaning sa, I have set an open door that no man can shut. When Jesus entered the door of the holy sanctuary, the most holy place, nobody can shut that. The judgment has begun, nobody can stop that. That's the other meaning, mga hila. Now, through the study of Daniel and Revelation, the interpretation of Christ's own prophecy, a profound conviction came to Christendom that the return of Christ was at hand. Akong naisgutan sa inyo kaganina ang ngalan nga William Miller. Usa siya katawo nga kanhi kapitan sa panahon sa American Revolution. Previously, dili kaini siya religious nga pagkatao. In fact, sa na-retire na siya as a captain of the American Revolution. Captain of the American Army sa American Revolution. Wa gyud siya nagpamembro og simbahan. Apan, avid student siya sa Bible, nagtuon siya sa Bible. Ang nakahagit niya ang mga figures bitaw sa Bible, edad sa mga tao, mga panghitabo. Unya, sa guidance gikan sa usara gyud ka source, ang Prudence Bible Concordance, usas pinakakaraan nga concordance nga ginagamit pa sa mga scholars hangtod karon. Iyang gitandi, naghimo siya mga tabulation sa mga edad sa mga tao, sa mga edad sa panghitabo, sa historical and prophetic events sa Bible, ug nakahimo siya konklusyon. Wow! Di na badugay, matapos na ang kalibutan, mubalik ng Ginoo. Particularly sa pagbasa niya anang pulo nga, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Sa Daniel 8, verse 14. Kay prophetic lagi, ako naman nangiskutan sa inyo kaganina nga, ang mga prophecies na Daniel, wala kaayo magtagad-ana ang reformer sama nila ni Luther, nila ni Wycliffe, kay gitagna naman po na ngadtos kang Daniel sa manulunda nga mihatag kaniya. Isuwat lang ang imong nangasuwat sa basahon, humanimog suwat takupi ang basahon. Mamatay ka na lang, di ka kasabot sa uban nimong sinuwat, tinuod gina. Because Daniel died that he did not even understand some of what he wrote. Because what was intended by God in that prophecy was anha na ni masabtan sa katapusang kaadlawan. O tinuod sad nahitabo. Pag-ablian ang mga libruha, gitbasan ang nila yung silawa na. Hapit na matapos kalibutan. God or Jesus is returning at this world. Christendom was looking forward to the coming of Christ. Now, nadublihan pag yun. Kay during the period of the Philadelphia era, the 1700s, dagko kayo ang mga hitabo nga natuman sa tagna sa pinadayag. For example, if you read Revelation chapter 6, verses 12 to 14, makita nimo ang propesya sa sixth seal. Ang sixth seal sa Revelation 3 verse 12. Revelation 3 verse 12, I'm sorry. Nag-stammer ang akong dila. Mahitabo ang dako kaayong linog. And it happened. Lisbon, Portugal earthquake happened in 1755. Now, of course, that was not the strongest earthquake in the history of the world. There were other earthquakes that were strong, such as the one that took place in Beijing, in Mumbai, in Shanghai, and other parts of the world. But the Lisbon, Portugal earthquake, which happened in 1755, period of Philadelphia, nakapalisang sa mga tao tungod kay mauman to'y earthquake nga pinakalapad og radius, mga 1,500 miles ang iyang coverage sa uyog sa yuta, gikan sa epicenter nga mao ang Lisbon, Portugal. Wow, grabe ang nahitabo. Kuyawan ang mga tao. Now, that was 1755. 25 years later, another remarkable event prophesied in Revelation 2, verse 12. The darkening of the sun and the reddening of the moon. It happened on the same day, May 19, 1780. That's 25 years after the 1755 earthquake. Kaya anang adlaw sa May 19, 1780, buntag pasayo. Igo nga ang mga manok nga nanugdon ng lusad na ug ang mga farmers nga may mga animals nga ilang i-graze ngadto sa pagbakiro na itugway na nila. Ilan ang gihimo. But shortly as soon after they have
nahikot na ang mga kabaw ug mga baka dito sa field ug igo nga nakasuroy-suroy ang mga manok ning kalit og kangitngit apan kangitngit nga dili ordinaryo kitang tanan nakakita naman ta og eclipse sa ato at least kung naa kay pila ka tuig nakadiris kalibutan ako kadaghan naman ko kita eclipse but ang eclipse sa atong nahibaw-an ra sa eclipse kadyot ra na siya few minutes nga mutabon ang buwan sa adlaw. Muna nga lunar or solar, depende o kinsay nagtabon sa unsay gitabonan. Kalibutan ba ni tabon? Muna yung mga terms nga itong gamit. Pero kining May 19 nga eclipse was unprecedented. Unsay pulong unprecedented? Kausara na hitabo, wala pun masundi og ingon ato. Kaya ang iyang kangit-ngit took place for more than 2 hours. Naabay kangit-ngit nga. Moabot og 2 ka oras sa eclipse lang. Mulihok man ang buwan, mulihok mo pong kalibutan, mulihok mo adlaw. Siyempre, sa pila ka minuto, mawala na. Muna nga atong nahibawaan sa eclipse, 2-3 minutos. Pero kaning eclipse sa May 19, 1780, it was unprecedented. Wala na mautro. Katura. Muna kuyawan ang mga tao. Now, what is more remarkable is the fact nga anang gabi sa May 19, the same day sa darkening of the sun, which was remarkable. Supposed to be, ang buwan was in its full moon. Nibuto ang buwan anang gabi. May 19, 1780, the same day. Sa eclipse ni Ana Adlawa. Apan pagbuto sa buwan as described in Revelation chapter 6, verse 12. The moon was as red as blood. Nakakita naman taan ang gingalan nila blood moon. Kadaghan naman na sa akong madubduman, murag makita nato sa TV, sa mga news nga naay ang buwan kinapuwahan kuno karong munimo ng tuiga. But this one again is, as it is mentioned in recorded encyclopedias and history books, unprecedented. Kay wala na ingon ato kapuwa, sukad nga nahitabo. Then, surprisingly, within the same era sa Philadelphia, a little over 50 years later, gikan sa 1780, paingon sa 1833, nahitabo ang gingalan og meteoric shower, the falling of the stars. Now, kanang falling of the stars, natural man na. Kita tanan nakakita naman po ni Ana. Kung mupuyo ta og gawa sa atong balayo niya, clear ang sky sa uska gabi, chances are, makakita gitag shooting star. Those are ordinary. Ang mga astronomers nagsulti sad nato nga ang highest number of shooting stars usually mahitabo gina on the month of November. Gingalan na nila ang shooting stars on the month of November og Leonids. You look at your Google or your encyclopedia or your dictionary. Leonids. Apa ni anang November 13, 1833. Exceptional, unprecedented, phenomenal. Nga naman, there was the showering of Leonids and it was not 10, 30, or hundreds. There were thousands of stars that were falling from heaven just like shower. Nakakita mo anang ginaduaan sa mga bata panahon sa bag-ong tuig. Kana bitang gingalan man sa among panahon og lantaka. Wa ko kay bawon sa term ana pero stick na siya nga butangan sa mga mga manufacturers og pulbura ang tumoy. Duslitan gani ng tumoy gunitan nas mga bata ana murag hitsura sa mga bituon nga nangahulog libot sa ilang gigunitan nga pulbura. Ingon ana ang talaaraon sa November 13, 1833 for about 3 to 4 hours. Now, that is an exceptional. So everybody who were looking at these celestial signs nga gimension sad ni Ginoong Hesus sa Mateo 24, nga giusab pagpakita sa Dios kang Juan sa Pinadayag, Kapitulo 6, nga events that will take place in the 6th seal. Nangahitabo na nagsunod-sunod. Lisbon, Portugal earthquake, darkening of the sun, reddening of the moon, falling of the stars. They were recognized as direct fulfillment of prophecy and as omens of the Savior's imminent appearing. So nanghadlok ang mga tao. Ingon sila, hapit na balik Ginoo. A new impetus was given to the study of prophecy. That 2,300 days and the 1,260 days as relating to the Antichrist, which relate to the message of the judgment, received particular attention. Prophetic conferences convened, and this gave impetus to one of the greatest eras of preaching since the days of the apostles.
Gingalan ni sa religious history og the Great Religious Awakening. And that is the final characteristic, the main characteristic of the Philadelphia era. Side by side with the revival in the study of the prophecies came in scientific investigation. Kay mauman po niya ang pagbutho sa mga teachings nga matud pa nila science nga usara po'y tumong gubaon ang mga istoryas Biblia. Science was now sprouting. Diha po manukad ang mga pagtulunan sa mas evolusyon gikan ni Charles Darwin. Philadelphia era kana. Diha manukad ang mga teachings nga sanga ni anang matawag tag atheistic and claiming to be scientific. This was followed by the era of invention. Katumanan gihapon sa giingon sa Daniel 12 verse 4. Sa kaulahiyang panahon ang kaalam uswag ang mga tao mudagan nga tunganhi, and the world seemed suddenly to leap forward first on wheels, padagan sa kinan, nagstart og bisikleta hangtod nahimo automobile, then on wings, pinaagis invention sa mga eroplano. Higala, new methods of transportation and communication came into being to make possible the carrying of the gospel to all the world in this generation. The door which God opened, no man can shut. The preaching of the gospel, the revival of biblical sermon which started in the era of Philadelphia is now stronger than ever. But watch out, we are not done with the study of prophecy, and we are not done with the study of history as fulfillment of the prophecies. Tomorrow morning, watch out during our hope worship. Gikan sa 8:30 in the morning until mga 11:30 at noon, taas ang atong program Sabbath School, but the preaching will start about 10 o'clock in the morning. Ang atong last nga pag-study sa 7th church of the 7 churches, ang Laodicea Church. And it must concern you as it concerns me, because Laodicea is the church in the last days where you live. Ato ng message para ana. Ang message sa Laodicea, message para sa ato. So, watch out for that tomorrow evening. As of now, may I invite you to bow your heads again as we close our study this evening with a prayer. Our great God, amahan namo nga balaan. Sa makausap pa among gidayeg ikaw nga, imong napadayag ang mga hitabo sukad sa sinugdan ug sa nagdagan ang kapanahonan hangtod sa mahimong katapusan. Pagkaanindot pamalandungon nga gihatagan nimo kami higayon, nga ang karaang basahon, ang balaang basahon, apan ang gamhanang basahon, buhi kini sa among kinabuhi hangtod karon. Tagai kami kahigayunan, nga tun-an pagyud namo ang nahasulat sa balaang kasulatan. Sa ingon nga paagi, maandam namo among kaugalingon sa mga dagkong panghitabo nga umalabot. Ilabi na gyud, gusto namo maandam among kaugalingon nga makasugat kanimo, kay nahibaw mi nga inigabot niya anang adlaw sa imong pagpadayag, dalhon na nimo ang imong katawhan sa gingharian sa langit. Ug munay among gipanglantaw, kay munay kahulugan nga matapos na ang tanan namong kalibutanon ug tawhanong mga pagsulay ug kalisod. Salamat sa imong pag-uban kanamo, niining milabay nga unom kapag tuon, ug panlamin nimi sa nahibilin nga usa na lamang katupiko sa 7 churches. Among gitugyan ang tanan kanimo, ang kadagaya sa imong grasya, manaas tanan nga nagpatalinghog sa ngalan o gahom ni Ginoong Hesus. Amen.